Good morning mga pre, good morning mga chuy, Mars rin yun nagbabalik. So for today's video mga pre, big shout out doon sa last nating shinip ng 1 trio doon sa Bohol, Tagbilaran Bohol ata yun. Boss, alam mo na, yun mga pre, mga chuy. Back tayo sa topic natin for today's video mga pre, mga chuy. Dahil merong isang viewers natin doon na nag-request doon sa comment section na kung pwede daw gawan ko daw ng video na paano malalaman o yung mga possibility na o pwedeng tingnan kung paano malaman yung male at saka female So yun mga pre, doon sa mga previous vlog ko na explain ko na yung mga paano malaman, so hindi ko lang masyadong na-highlights. Then for today's video mga pre, yun ang big highlight sa content na to. And kunting update na lang dito sa backyard natin. And then kasi kanina tapos na ako mag-drain dito sa mga breeders na tub, and nagkuha ako ng mga fry, itinabi ko, and iniwalay ko yung mga shooter sa hindi shooter kasi may possibility na pag yung shooter is yun nga hinalo nyo sa hindi shooter, may chance na yung maliliit na katawan is hindi mag-survive at saka hindi makakain ng maayos kasi yung mga shooter is matatakaw and mas malalaki and mas may chance silang bulihin yung mga maliliit so hiniwalay ko, siniparate ko, yun yung mga tamang gawin sa anumang isda yung pagbibreed, at meron naman talagang shooter. So yun mga pre, mga chuy, meron na tayong mga soon to release, pero hindi ko expect na madami. Hindi ko expect na madami yung trio na may re-release natin kasi that time yung mga panahon yung mga breeders is yung time na maulan and ngayon ayun, kondisyon ng mga breeders, madami-dami yung mga na-release, kaya madami-dami din tayong aabangan, pero matagal-tagal pa to. And then papakita ko yung tab na ginawa ko last time. So mga pre, dito ko nilagay yung hindi shooter. Yan hindi shooter dito, and ito yung fry ng mga shooter. Yan sila. Madami-dami din to. Around malapit mga 200. Yan. Dami pa doon. Mayroon pa dito, pero hindi pa makikita kasi kasi sinaga ng araw. So tapos na ako mag-drain dito mga pre, mga choy. Tatanggalin lang natin yung mga mabuhok na lumot dyan. And ito na lang yung breeder na natira natin. Meron pa to dito nga breeder. And saan pa ba yung ibang breeder ko basta dito yung siniparate ko na breeder na mga mag ready to drop. So ito yung tab natin ngayon yan, may laman na to mga pre, mga choy. Ayan dami-dami din yan. Lahat yan ay PKBM. So hinalo ko na lang yung mga anak ng golden blue tail natin dito yan, dami-dami din yan So ito yung ginagawa ko pag tuwing umaga is pinapalitan ko na silang tubig hindi totally, pero at least nagpapaan ako kasi mayroong overflow doon. Then dito yung mga goldfish natin na fry ewan ko lang bakit ayaw lumapit kasi busog na. Pag hindi yan busog totally, lalapit yan lahat. So yun mga pre, after ilang minuto kumuha na ako ng sample. Big shout out doon sa nag-comment doon sa comment section, sa nag-suggest ng
another content natin, no? So for today's video mga pre, na i-highlights ko ng maayos ngayon yung paano i-identify yung gender ng isang PKBM or any balloon muli. So ihisa lang naman yung pag-identify, no? Wala naman sa ibang strain, is yun lang ang mga dapat basihan natin. So for today's video mga pre, kumuha ko ng dalawang male, so isang female, para mas makita ng viewers natin na ang isang male po pala is ganyan po yung nandun sa anal pin. Yan. Yan, sorry mga pre, medyo maalog. So ito yung difference mga pre. Yung anal pin niya dyan banda, dyan yung sumusundot, yan yung sumusundot sa female, no? Doon sa pag matured na. So mas maaari na kung visible na sa bata pa na male, na ganyan yung itsura niyan, possibility nga male siya, kasi minsan na try ko, no, dito na i-select ko siya na female, pero pagdating ng panahon naging male siya, no? And nangyari na yan sa akin, no? Mga 3 beses na ata nag-select na ako ng male, nag-select na ako ng female, no? Isinilik ko na siya dun sa selection na paglalagyan ng female, pero nung pagdating ng panahon na nag-matured is naging male. Ewan ko kung bakit, biglang biglang dumulo yung pin niya dyan sa ilalim. Ayan, biglang dumulo yan. Ayan yung basihan ng isang male. And then ang isang male naman is mas maganda yung mga dorsal nila, no? Sila yung mas attractive yung dorsal and mas aggressive. So yung male, bibihira lang makakita kayo ng sobrang lalaking male, no? Kung sobrang ganda ng jeans nyo, maganda yun. Pero meron akong male na malalaki dito, pero ito yung ginawa ko kasi mas ito yung ginamit ko kasi mas mas aggressive silang ng female, mag-breed ng female. So ito mga pre, mga choy, sample ng isang female. Doon, no, sa mga hindi pa nakakaalam, yung female po pala is malaki. Unang-una sa lahat is malaki. Mas sila yung tawag nito, nakikitaan una ng pagiging balon. Mas sila yung mas rounded yung katawan, and mas maikli po yung dorsal nila mga pre, mga choy. So yung sa may anal pin nila banda, ayan, parang pakpak na yan, no? Parang pakpak, parang pictorial ito. And ganyan po, hindi po matulis yung sa may anal. Yan. So pag nag-mature yung female, possibility susundutin agad ng male. Yan. So sana doon sa nag-comment at nakita mo tong video na to, na mas naintindihan mo, na mas na ipaliwanag ko ng maayos yung dapat mong malaman. Yan, flex lang tayo konti. Yan sila, malaki yung male ko, pass in sa personal. Yan. So yun mga pre, mga choy. So sana nasagot ko yung isang viewers natin doon na nag-recommend, no, na gawa natin ng video. Yung tinatanong niya kung paano malaman ang isang male at saka female sa isang muli or any balloon muli mga pre, mga choy, dahil isa lang yung identity nila na paano malaman kung ano yung identity nila na male or female. So yun mga pre, mga choy, salamat sa panonood. And then kung nagustuhan yung video na to, paki-like mga pre. And then don't forget sa mga new viewers dyan, na subscribe mga pre. And then don't skip ads mga pre, mga choy. Peace.